Kababayan, nakakahiya po ang ating presidente. Inyo na lang, wag parang ayoko Diyos ko, binoto ko pang yawa na ito. Anyway, nakakahiya ang pinagagagawa ni Marcos Jr. kasi nilabag niya ang security protocol ng China. Niwi, ano ang motibo mo para mag-fanboying or fangirling or wala, parang kilig na kilig baga, gusto parang ang goal nito lagi makuna ng picture and video na he's rubbing elbows with the dignitaries and world leaders, therefore, he belongs. Tama ba? Ganun ba ang purpose niya? Nakipag-shake hands. Hindi naman yun kasama sa protocol at bawal ng lapitan ng presidente ng China. Hindi mo naman ka-level yan, okay ng ina mo ka. Yung mga magkaka-level yan, si Xi Jinping, Donald Trump, maybe the Prime Minister of the UK, or maybe the Prime Minister of Japan, okay? And other, 'di ba, mga superpowers. Ay ikaw? Tapos biglang lumapit ang eng-eng. Kaya naman po kinamayan kasi ni Xi Jinping, kaya kinamayan si Xi Jinping ng South Korean dignitary or whoever he is, ay dahil nga sila yung host ng event sa South Korea ang APEC Summit. So, okay, given the host country will shake hands with Xi Jinping, I think ita-transfer na kay Xi Jinping yung pag-host naman, right, ng APEC Summit next year. Kaya may kamayang nangyari. Diyos ko po, ang iwi, lumapit mukhang ing-ing. Wala sa usapan, wala sa protocol, lumapit at nakipag-shake hands din, epal! Nataranta tuloy yung nasa likod na parang, ano ba, okay ba sir? Feeling ko may masasaway dito no? Nakikita nyo naman sa thumbnail natin, yung nasa gitnang lalaki ni Ngiwi Jr. at saka ni Xi Jinping. Sir, okay lang ba? Tumayo bigla. At balak pigilin yung pakikipagkamay ni Marcos Jr. Anong pinagagagawa nito? At nagmamalaki pa na apakahirap daw makipagkamay kay Xi Jinping. Proud pa na-accomplish niya yun. Hindi ba't yan? Fangirling. Right? Para kang fan ni Taylor Swift or ni Regine Velasquez or ni Marian Rivera. Right? Who else? Sino pa yung mga superstar na gusto i-comment nyo sa comment section? Ni Brad Pitt, ni Angelina Jolie, na sa sobrang tuwa mo, nakalimutan mo yung status mo sa buhay, and nataranta ka lumapit at nakipagkamay, okay, magpapa-autograph. Ito nga po yung analogy ko dyan mga kababayan. When I was joining pageants, nung hindi pa ako nagka-college, may isa akong nakalaban sa contest na sikat siya na biokonera. Sikat siya na beauty queen, at least sa LGBT community. Malimit siyang manalo, napakaganda. So ako naman, I was a fan, pero kalaban ko siya sa contest na yon. But nakalimutan ko na rival kami for the title, kasi ang ganda, mukhang babae, sikat na biokonera. Lumapit ako at nakipagkamay. Anong nangyari mga kababayan? Nadagdagan pa siya ng points ng judges. Kasi para kaming sambang-sambat, aliw na aliw sa kanya, tuwang-tuwa sa kanya. Pero nung Q&A nga, kung tutusin, mas maganda pa yung sagot ko nung Q&A. Pero since nag-fangirling ako at lumapit ako at nakipagkamay pang ganon, ay, mukhang siyang dinagdagan ng points sa Q&A. And siya ang hinirang na reyna. Kumbaga, kasi mga kababayan sa beauty pageant, 60% intelligence, 40% beauty. Lamang ang points ng matatalino kaysa magaganda. Okay, kung maganda ka, di panalo ka sa Miss Photogenic, Best in Costume, Best in Swimsuit, Best in Long Gown, Best in whatever, right? At kung ano-ano pa mga awards. Pero pagdating po sa Q&A na 60% yan. Nagmamatter ang intelligence, kaya ka nga queen. Kaya nga ang corona mo nasa ulo, wala sa puso, di ba? Or wala sa mukha. Because dapat intelihente ka. Matalino ka, hindi ka lang maganda. So, although sablay yung sagot ng beauty queen kasi nga napakaganda, siya pa rin yung naging winner.
Kasi para kami nag-aaliluya sa kanya. This is what happened to Marcos Jr. Pinakita niya kung ano ang kanyang status. Na para siyang nabibilang sa third world country na sumasamba sa isang superpower. At kilig na kilig nung nakita. At pasaway na lumapit. My God, Ating. Are you proud of your president, mga kababayan? Anyway, eto, basahin ko lang yung article, ano. Sabi daw ni Ngiwi Jr., ang hirap lapitan talaga. Oh. It took some time before he was able to greet Chinese President Xi Jinping during the recent Asia-Pacific Economic Cooperation APEC nga po. Marcos said he had hoped to approach Xi earlier but the opportunity proved. 'Di ba may meeting si President Xi tsaka si Donald Trump, hindi kasali si Ngiwi. Hindi siya kasama. Kaya kilig na kilig. Ang hirap lapitan talaga every time he comes in. Ang hirap lapitan. He is surrounded by security guards. Ayoko mamilit. Baka suntukin ako ng security guard niya. Ayaw daw mamilit. Ay lumapit na nga. At nakipagkamay. Natakot pang sapukin si Ngiwi. Masusuntok pa nga. Buti alam mo. Tapos ikaw, kung ano-anong pinagnangangak mo nung nasa Malaysia kayo against China. Para bang, pinipersuade mo yung Southeast Asian leaders na magalit sa China. May umimik, di ba? May nagsalita, isa sa mga dignitary or mataas na opisyal ng bansa sa Southeast na sabi niya, bakit naman namin kakalabanin ang China? May ganong statement eh. Bakit naman namin kakalabanin ang China? Number one partner ng aming economy, ang China. Nag-react ng ganun. And I think that person was pertaining to Marcos Jr. Tapos mong pagsalitaan behind his back, tapos nag-fangirling ka, tapos takot kang masuntok, gusto mong makalapit. Tapos naghahanda ka, di ba? Parang na-bad trip yung China nung mga nakaraang taon eh. Nagre-ready na ng EDCA site si Marcos Jr. Salita na ng salita yung kanyang siya at saka yung kanyang mga appointees na gusto nilang even si Marcos Jr. ano sabi niya? Kapag nagkaroon ng girian ang Taiwan and China, hindi pwedeng hindi sumali ang mga Pilipino. Kasi maraming Pilipino nakatira sa Taiwan. Kapitbahay lang ng Pilipinas ang Taiwan. Kapag ka nagkagyera, madadamay talaga ang Pilipinas kasi magkapitbahay. Tapos lumapit ka. Kaya hindi maipinta ang mukha ni pakinggan nga natin yung sinabi ni Marcos Jr. Anyway, can we listen to him daw? Maybe wag na natin siyang pakinggan. Obserbahan na lang natin maybe pakinggan na lang natin kung anong reaction ni President Xi sa paglapit ni Ngiwi Jr. sa kanya. 是不是也可以飞起来啊？那么我说，我希望这只美丽的蝴蝶飞到深圳，最好它能够飞得更好，甚至会唱歌。谢谢大家。 노래까지 하면 좋겠다라고 말씀을 드렸습니다. 감사합니다. 네, 잠깐 대기해 주시기 바랍니다. 是不是也可以飞起来啊？那么我说，我希望 Ating yung lalaki sa likod ni Xi Jinping tumayo. I think isa sa mga dignitaries din ng China lumapit at balak itigil. Okay lang ba sir? Parang sabi nung lalaki na sa likod, okay lang ba sir? May lumapit sa'yo. Ngiwi, kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo against Xi Jinping. Sa loob ng 3 taon na ikaw ang namumuno sa Pilipinas, bigla kang lumapit. Sa pag-iingat ng China, hindi naman sila paranoid or takot, pero kung ikaw ay kung ano-ano mga pinagsasabi, malay mo yung kamay mo may dala palang lason. Para bang daw-daw, malay mo dinaw-daw.
Nakipagkamay pero yung kuko niya may mga nakasingit na lason, nilagay niya sa palad. Di ako, Xi Jinping, mag-ano ka ha, mag-alcohol ka pagkatapos. Marcos Jr., pasaway ka? Or nasa tama ka bang pag-iisip? Ang lakas ng tama mo. Nakipagkamay, siguro yung tinatranslate kanina di ba, na sinasabi ni President Xi Jinping ay patungkol sa pagta-transfer nga ng hosting ng APEC next year. So kinongratulate ng South Korea si Xi Jinping. Ang Marcos Jr. lumapit at nakipag-congratulate din, nakipagkamay rin. Pathetic. Am I right? Kachipan si Marcos Jr. Nakakahiya. Lakas tama talaga. Kung bad mouth mo ang China, sinisiraan nyo ang mga Duterte. Ang mga Duterte, pro-China, ang China, demonyo. Pero wag ka, karamihan ng produkto sa Pilipinas galing China. Look everywhere mga kababayan, lalo ang mga nasa Pilipinas. Tingnan nyo, baka saan gawa yung mga upuan nyo, saan gawa yung mga cabinets nyo, no? Yung mga garments nyo, baka nga made in China yan eh. And then winawarlan nyo ang China. Kaya nga hindi lang siguro talaga masama ugali ng China, no? Pero kung ako ang bansa or leader ng China, ban. Walang bibilhin sa Pilipinas, wala rin tayong ibebenta sa Pilipinas. Ewan ko na lang kung hindi magkandalugi-lugi ang mga SM na yan. At kung sino-sino po, even Divisoria, puro made in China yung nandiyan sa Divisoria, Right? Yung mga tinda dyan ng mga mura, made in China karamihan. Well, kung gusto mo nang mamahalin, hindi yung magandang klase rin naman. Meron din, kumbaga ang Incheck ang galing magnegosyo, no? Meron silang products, kung gusto mo talaga ng products na first class, high class, original, di magbayad ka ng tama, mahal, no? Meron din pang mid-range, even mga phones, di ba? Kaya nga sabi na may mga mid-range phones. Oh. And then kung ang budget mo ay pangmura, ay meron din silang produktong pangmura sa'yo. Oh, ito mga marurupok, oh. Gusto mo ng murang inidoro, pag upo mo, wasak. Hindi naman. Diyos ko na. Gusto mo ng tabong mura, pag sandok mong ganun, bali yung hawakan. Diba? Basta ang importante sila, kanila kumikita. But of course, kikita silang kahit konti, di ba? O kung yan ang afford mo, kung gusto mo ng tabo na halagang 5 piso, di magdusa ka kung natunaw ang tabo pag sandok mo ng tubig. Tusa mga Chinese, di ba? Tapos bigla mong, kung ako talaga presidente ng China, ibaban ko lahat. Ewan ko kung di mapilayan. China, gawin nyo na ang dapat nyong gawin para itong Pilipinas ay maturuan ng leksyon. Pero despite that, na gustong-gusto ninyo makipagyera sa China, hindi mo na maintindihan. Gusto niya makipagyera, pero gusto niyang kalabanin ng China, pero gusto niyang himurin ang puwet ng China. Ano ba talagang iwi? Make up your mind. Kaya ka napaghihinalaang malakas ang tama. Ano kaya tumatakbo sa isip ni Iwi? Tama ba ang aking assessment, mga kababayan, na the reason why he approached Xi Jinping and shook hands with him ay para may pictures, para may videos, na ang kanyang mga kaututang dila at ang kanyang mga nakakadaupang palad ay mga dignitaries, therefore he belongs? Insecure ba si Ngiwi sa kanyang sarili? Aminado ba siyang hindi niya deserve ang posisyon na yan? At parang minana lang niya kasi kapangalan niya yung tatay niya eh. Ang problema, mas malala siya sa tatay niya. What do you think mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.